Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ilang araw na ang nakakalipas mula nang magising si Gio at ngayon, medyo nakakapagsalita na siya muli. Mahina pa rin siya, pero kung ikukumpara nung unang araw na nagising siya, ay medyo lumakas na siya. Inilipat na rin namin siya sa isang pribadong kwarto, kung saan mas madali na siyang mabisita. Tulog si Gio nang dumating si Kia para bisitahin ito. Hanggang ngayon hindi pa rin pala kami nagkakausap tungkol sa kanilang dalawa ni Dad. Maliban sa tingin ko na iniiwasan na niya ako na mapag-usapan ang mga bagay na yon, masyado din akong nakapokus sa kalagayan ni Gio. I have something to tell you. Sa tingin ko kasi, kailangan ko itong sabihin sa'yo. Si Kia, magkatabi kaming nakaupo dito sa sofa na nasa loob ng hospital room ni Gio. Ano kaya ang sasabihin niya? Ang tungkol ba sa kanila ng aking ama? I lied to you for years. Bago ako umalis noon, alam ko na ang tungkol sa sakit ni Gio. Magkasama kasi kami noon nung bigla siyang hinimatay at dinala nga namin siya ng kanyang sekretarya sa ospital. Nung una ayaw niyang sabihin sa akin ang result ng mga laboratory niya. Pero hindi ako tumigil na hindi ko malaman ang tungkol sa sakit niya. I found a way para malaman yon. Sa tulong ng daddy mo. Gusto kong sabihin niyo noon kay Danaya ang tungkol sa natuklasan ko. Pero nakikiusap si Gio sa akin na itago ito. Nakaligtaan ko na rin. Nasabihin sa'yo. Dahil sa nangyari sa akin nung nabuntis ako ng ama mo. Kaya nagigilty ako ngayon. Dapat ay sinabi ko yun sa'yo. Lalo na nung nalaman ko na ikinasal na kayong dalawa. Hindi pa sana lumala ang sakit niya. Naagapan sana agad ito. Sising-sisi na sambit naman ito. Namumula ang mga mata ni Kia. Alam kong tulad ko, nasasaktan rin siya sa nangyari sa kaibigan namin. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. May kasalanan din ako. Dahil hindi ko malang napansin na may dinadala na pala na siyang karamdaman. Palagi nilang siya ang nag-aalaga sa amin dalawa ni Isabela. Pero siya pala ang kailangan alagaan. Mapait akong napangiti. Minsan, hindi ko mapigilan na tanungin ang aking sarili kung anong klaseng asawa ako kay Gio. Araw-araw magkasama kaming dalawa pero hindi ko man lang nahalata na nanghihina o nahihilo siya. And yes, gumagamit siya ng gamot para daw yun sa kanyang migraine. Ganun din ang sleeping pills at vitamins. Talaga bang magaling lang magtago si Gio o talagang hindi ko lang siya masyadong pinagtuunan ng pansin? Masaya ka ba sa kanya? Napaawang ang aking bibig dahil hindi ko napaghandaan ang naging tanong ni Kia. Why you asked? Ako ang humiling sa daddy mo na ipakasal ka kay Gio. Wala akong masabi sa kanyang ikinumpisal sa akin. Remember nung graduation night natin? Nung nasa isang bar tayo? Narinig kong nag-confess siya ng feelings niya sa'yo. Hindi mo na siguro naalala yon dahil lasing ka. Ako? Noon pa mahal na ni Gio? Nung nalaman ko ang tungkol sa sakit niya, gusto ko siyang maging masaya. Kaya sinabi ko sa papa mo na ipakasal kayong dalawa. Hindi ko alam kung iyon ba ang tamang ginawa ko noon. Alam mo na masyado akong immature minsan. Naging masaya ka ba? Yes. Masayang masaya ako, Kia. Totoo ito. Masaya ako sa pagsasama namin dalawa ni Gio. Ni minsan hindi ko man lang hiniling
na sana ay bumalik si Alfred at maging kaming dalawa muli at mabuo ang pamilya namin. Nagkagulo lang naman ang isip at puso ko nang bumalik si Alfred at tuluyan akong bumigay sa kanya nung nasa isla kami. I cheated my husband. Isa ito sa bagay na pinagsisihan ko ng sobra. Gio doesn't deserve to be cheated. Kaya nanliliit ako sa aking sarili. Oo, hindi sinasadya ni Alfred ang mga nangyari sa kanya noon. Hindi niya sinasadya na iwanan ako. At hindi niya intensyon na talikuran kami ng anak namin. Pero hindi ito ang sapat na rason para pagtaksilan ko si Gio. At tuluyan akong magpadala sa tukso. Magkaiba noon sa ngayon. Ang tungkol sa amin ni Alfred ay dapat hinayaan ko na lang na manatili sa nakaraan. Dahil kahit pagbali-baliktarin ko man ang mundo, may asawa na ako. At hindi salbahay ang asawa ko, kundi isang napakabuting lalaki na walang ibang ginawa kundi ang mahalin ako at isipin lang kung ano ang makakabuti sa akin at sa anak ko. Tama lang ang desisyon ko na piliin si Gio. Dahil simula pa lang, hindi ko na kailangang mamili pa. Dahil asawa ko si Gio at siya ang nagmamay-ari sa akin. How about you? Masaya ka ba sa piling ngayon ng ama ko? Siya naman ngayon ang napanganga sa naging tanong ko. Humugot siya ng hininga bago nagsalita. Hindi. Alam mo ba kung gaano ko siya kinasusuklaman? Hindi ko gustong mapakasal sa kanya. Pero ginamit niya ang kanyang koneksyon at pera para makulong ako sa kasal na to. Malaki ang naging utang na magulang ko sa kanya na hindi ko man lang alam. Buong akala ko, okay ang negosyo namin. Pero nanatili pala ang negosyo namin dahil sa ama mo. Kaya pala, parang wala lang sa kanila ang ginawa ng daddy mo sa akin. And honestly, kinasusuklaman ko ang ama mo. Lalong-lalo na rin ang mga magulang ko. And sorry, if sasabihin ko na hinihintay ko na lang na mamatay ang daddy mo. Total matanda na siya. Tila naman may bumara sa aking lalamunan sa narinig. May ganitong kwento pa pala. Kaya nakasal sila ni daddy ko. Mabanaag ang malaking galit sa mukha ni Kia. Idagdag pa ang paglatay ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Hindi na nahintay ni Kia na magising na si Gio. Agad na din siya nagpaalam. Pagkatapos namin mag-usap ng konti tungkol kay Dad, alam kong biglang sumama ang kanyang magandang mood. Halatang suklam na suklam siya kay Dad. Kalating oras mula nang umalis si Kia. Saka naman nagising si Gio. Maureen, sambit ni Gio sa aking pangalan. May kailangan ka, Gio? Ngumiti ako. Ayaw kong isipin niya na nahihirapan ako. Naaalagaan siya at baka isipin niya na pabigat siya sa akin. Hinila ko ang isang monoblock chair at inilagay ko ito sa gilid ng kanyang kama at umupo ako dito. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo at itinago ang tungkol sa sakit ko. Huwag mo nang isipin yan, Gio. Alam ko naman na ayaw mo lang akong mag-alala. Matipid naman siyang ngumiti. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa mga mata niya. Hinawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa kama. Thank you for taking care of me, Maureen. Hindi mo kailangang sabihin yan. You're my husband at obligasyon ko na alagaan ka. And I want to take care of you. Thank you for staying with me. Pero kailangan mo na akong iwan, Maureen. Sumama ka na kay Alfred. Bumalik kayo ni Isabela sa kanya. Huwag mo na akong intindihin pa. Ano ba yung pinagsasabi mo, Gio? Napaluha ako. Nasaktan ako sa ginawa niyang pagtataboy sa akin. Ikaw ang asawa ko. Bakit mo ba ako ipinagtatabuyan doon kay Alfred? Gusto kitang alagaan. Huwag mo naman akong paalisin. Mangiyak-ngiyak na wika ko sa kanya. Hindi mo obligasyon na alagaan ako, Maureen. Wala kang obligasyon sa akin.
Namumula ang kanyang mga mata. Wala na akong pag-asa at tanggap ko na hanggang dito na lang ang buhay ko, Maureen. Pwede bang itigil na natin ang usapan tungkol dito? Tulad ng sabi ko, mananatili ako sa tabi mo, Gio. Gagaling ka at magiging masaya ang pamilya natin tulad ng dati. Huwag mo akong ipagtabuyan dahil desisyon ko na manatili sa tabi mo. Hindi ko alam kung paano mabuhay kung wala ka. Paano na kami ni Isabela kung wala ka, Gio? Please, hayaan mo naman akong alagaan ka. Huwag ka namang sumuko. Lumaban ka naman para sa amin ni Isabela. Binitawan niya ang aking kamay. Ilang butil ng luha ang lumalanda sa mga mata niya. Mahal kita, Maureen. Mula pa noong bata pa tayo, gusto na kita. Pero hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob para magtapat sa iyo. Alam ko din naman sa sarili ko na kaibigan lang ang tingin mo sa akin. Sinadya ko lang talaga na magbakla-baklaan sa harapan mo para hindi mo ako mahalata. Mas lalo kitang minamahal nung ipinanganak mo si Isabela at naging kompleto ang buhay ko. Nagkaroon ako ng rason para labanan ang sakit ko. Pero pagod na rin akong lumaban. Gusto ko nang magpahinga. That's why sinabi ko kay Alfred na dalhin kayong dalawa ni Isabela sa isang lugar na makalimutan mo ako. Alam kong mahal mo siya at alam ko din kahit mahal mo pa nga siya, ako pa rin ang pipiliin mong makasama. Gusto ko sana na maging handa kayo ni Isabela sa pag-alis ko. So please, huwag mo na akong alalahanin. Sumama na kayo ni Isabela kay Alfred. Ramdam ko ang sakit sa mga sinasabi niya. Gio, ano ba yung pinagsasabi mo? Mahal kita, Gio. Hindi kita iiwan. Gagaling ka pa. Huwag mo naman akong ipagtabuyan. Magkakaroon din tayo ng sariling anak natin. Lumaban ka lang. I don't deserve you, Maureen. Tuluyan na siyang napaiyak. Yes, gusto kong lumaban sa sakit ko. Pero hindi na para sa inyo ni Isabela. Anong ibig mong sabihin? Awang ang labi ko sa sinabi niya. I love you. And I become selfish. I lied to you. Sinamantala ko ang sitwasyon mo noon. At aaminin ko, ginamit din kita. Hindi ako mabuting asawa tulad ng inaakala mo. Hindi ako mabuting ama tulad ng inaakala mo. Kaya siguro pinaparusahan ako ng Panginoon. Dahil sarili ko lang ang iniisip ko. Kung bibigyan ako ng pagkakataon muli ng Panginoon, gusto kong mabuhay para bumawi sa isang tao na nagawa ko ng kasalanan. Kaya iwan mo na ako dahil hindi ako naging totoo sa'yo. Litong-lito ako. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Gio's POV. Selos ka lang, pare, pero seryoso. Mahal ko ang kaibigan ko. Kung saan siya masaya, doon ako. Pero kung sasaktan mo lang ang kaibigan ko, handa akong saluhin siya. At kapag ginawa ko yon, hindi mo na siya mababawi pa mula sa akin. Hindi na nagkomento pa si Alfred at mabilis siyang humakbang. Napailing ako at nasundan ng tingin ang papalayong bulto ni Alfred. Halata sa kanyang mukha ang sobrang pagkabanas dahil sa aking sinabi. Alam ko talaga ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Maureen. At walang maitatago sa akin si Maureen. At aaminin ko, nasasaktan at nagsiselos ako. Nagkasalubong lang kaming dalawa ni Alfred dito sa labas ng isang hospital. At naisipan ko lang siyang inisin nang sabihin kong si Maureen ang pinuntahan ko dito. Plano ko talagang daanan si Maureen mamaya pero hindi siya ang dahilan ng pagpunta ko dito. Makikipagkita ako ngayon sa isang doktor. Mahal ko talaga si Maureen. But I choose not to pursue her dahil alam kong isang kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Mas lalo kong pinili na maging kaibigan na lang si Maureen nang malaman ko ang tungkol sa kalagayan ko. Teka, napahinto ako sa paglalakad. Bigla akong naalala ang aking cellphone. Nakalimutan ko pala ito sa loob ng kotse. Pambihira. Kailangan ko pa namang tawagan ang sekretarya ko para i-cancel ang mga meeting ko.
Natagpuan ko ang aking sarili na humakbang pabalik sa parking area. Pero natigil ako sa paghakbang at napatago ako sa isang gilid. Nang may nakita ako, kita ko ang buong pangyayari. Kitang-kita ko kung paanong hinampas na matigas na bagay si Alfred ng dalawang lalaki at isinakay siya ng mga ito sa isang itim na van. Gusto ko siyang tulungan pero wala akong kakayahan. Nang nakaalis na ang itim na van, malalaking hakbang ang ginawa ko. Plano kong tumawag ng pulis. Natandaan ko pa naman ang plate number ng van na tumangay kay Alfred. Napatigil naman ako sa aking paghakbang nang marinig ang sunod-sunod na pagtunog ng isang cellphone. Nakita ko ang cellphone ni Alfred. Pinulot ko ito. Hindi naman nakalock ang kanyang cellphone, kaya wala sa loob na sinagot ko ang tawag. The caller is Grayson Saavedra, one of the famous Saavedra triplets. Kilala ko ang Saavedra triplets, pero hindi ko pa sila nakakahalubilo minsan man. Ngayon pa lang, isang leader ang kanilang ama sa isang kilalang mafia group at ayon sa naririnig ko, mapanganib ang tatlo. At hindi rin ako makapaniwala na kilala sila personally ni Alfred. Sinabi ko sa kanila kung ano yung nakita ko. Pinagbawalan nila ako na sabihin sa mga pulis ang nakita ko dahil mas lalo lang daw manganganib ang buhay ni Alfred. Nalaman ko mula sa kanila ang planong pagpropose ni Alfred kay Maureen at ang tungkol sa pagbubuntis ng aking kaibigan. Humingi sila ng tulong sa akin para makausap si Maureen at nang maipaliwanag nila dito ang sitwasyon. Pero sinabi ko sa kanila na ako na ang bahalang magpaliwanag kay Maureen. Alam kong tanggap ko na hindi nahihigit sa isang pagkakaibigan ang turing sa akin ni Maureen. Pero masakit palang malaman na ikakasal na sana siya dapat kay Alfred at ipinagbubuntis pa niya ang anak nila ni Alfred. Kinagabihan dahil sa frustration na aking nadarama, pumunta ako sa isang bar. Kinalimutan ko pati ang sakit ko at naglasing ako doon. Kinabukasan nagising ako na nakahubad sa isang kwarto na walang maalala sa nangyari. Mas pinili kong manahimik. Pinili kong wag sabihin kay Maureen ang tungkol sa nangyari kay Alfred. Tulad ng pagtatago niya sa kanyang pagbubuntis. Hindi ako lubos makapaniwala na nagawa niyang wag sabihin sa akin ang kanyang pagbubuntis. Gayong nangako kaming dalawa na walang taguan ng sekreto. Isang araw bigla siyang hinimatay. Who is the father? Nagtatanong pa rin ako kahit alam ko na ang totoo. At dito na nga niya inamin sa akin ang tungkol sa kanila ni Alfred. My God, Maureen, bakit ka pumayag? Bakit hinayaan mo ang sarili mo na gamitin ng paulit-ulit ni Alfred na gayong wala ka naman palang pinanghahawakan? Gusto kong malaman ang sagot. Gusto kong malaman kung maliban sa mahal niya si Alfred, may iba pa siyang rason. Dahil mahal ko si Alfred, Gio. Sabi ko na nga ba, ito ang isasagot niya at masasakit na marinig ito. Alam ko naman na mali eh. Alam ko naman na ibinaba ko na yung sarili ko. Alam kong walang kasiguraduhan pero sumugal pa rin ako. Masisisi ba ako kung sinamantala ko ang kaunting atensyon na maibibigay niya sa akin? Gayong masaya ako. Masaya ako sa piling niya. Alam kong nasasaktan siya. Ilang butil ng luha na rin ang tumutulong mula sa kanyang mga mata. Umaasa ako, Gio. Umasa ako na mamahalin din niya ako. Na makikita din niya ako bilang espesyal na babae. Pero nauwi lang pala sa lahat ng iyon sa wala. Pati nga sa anak namin ay ayaw niya. Iniwan niya ako kahit alam niyang ipinagbubuntis ko na ang siyang magiging anak namin dalawa. Niyakap ko siya at tinaplos ang kanyang buhok. Everything will be alright. Nandito lang ako. Imbes na sabihin sa kanya ang tungkol sa nangyari kay Alfred, mas pinili kong sabihin ito sa kanya. Kinagabihan, napaisip ako. Papayag kaya si Maureen kung hihingin ko sa kanya na pakasalan ako. Alam kong hindi naman magtatagal ang buhay ko. Gusto ko lang maging masaya bilang asawa niya. Kahit sa sandaling panahon lang. Tapos magkakaroon pa kami ng anak. Pagpapayag si Maureen sa alok ko, ipinapangako ko na mamahalin ang anak niya na parang sarili ko ding anak. Ang anak ni Maureen ay siyang tutupad sa pangarap ko na magiging ama. Sapagkat sabi ng doktor, posible daw na wala na akong kakayahan
para makabuntis ng babae dahil sa mga gamot na iniinom ko. Mas lalong tumindi ang hangarin ko na pakasalan si Maureen kinabukasan. Bakit ba ayaw mong maniwala? Ikaw nga ang ama ng ipinagbubuntis ko. Ani ng babae na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. Pwede ba, miss? Huwag mo nga akong pinaglololoko. Hindi kita kilala. Ni halik hindi ko nagawa sa'yo. Ang makipagtalik pa kaya? Lasing tayo pareho. Nung nagising ako, natakot ako. Kaya ako mabilis na tumakas. Pero ngayon, kailangan mo akong panagutan dahil mapapatay ako ng tatay ko pag nalaman niya na nabuntis ako ng walang ama. Alam kong plano lang akong pikutin ng babaeng ito. May nangyari nga siguro sa aming dalawa pero baka nagpabuntis siya sa iba para pikutin ako. Paano ko siya mabubuntis agad kung 20% lang ang chance ko na makabuntis ako? Alam mo, miss, saka na kita pananagutan kung may ebidensya ka na anak ko nga yan nasa loob ng tiyan mo. Pero bilisan mong maghanap ng ebidensya dahil malapit na akong ikasal sa girlfriend ko at buntis din siya. Kaya itigil mo na itong plano mo na pikutin ako dahil hindi ka magtatagumpay. Pambihirang babae. Plano na nga akong pikutin tapos tinakot pa akong ipakulam. Kailangan kong makumbinsi si Maureen na pakasalan ako. Maliban sa gusto kong maging isang pamilya kami ni Maureen, kailangan kong takasan ang babaeng yun na gusto akong pikutin. Umayo naman sa akin ang tadhana. Pumayag nga si Maureen na magpakasal sa akin at naikasal nga kaming dalawa. Pero ang gamot na iniinom ko ay naging dahilan kaya tuluyan akong naging impotent. Hindi ko maibigay kay Maureen ang isang normal na pagsasama. Maliban pa dito, madami pa akong sekreto na itinago sa kanya. Napatitig ako kay Gio pagkatapos niyang magkwento sa akin. Sa simula pa lang, hindi na ako naging totoo sa'yo. Ginamit ko ang sitwasyon mo para maikasal ka sa akin, Maureen. Ginamit kita para matakasan ang babaeng nabuntis ko na hindi sinasadya. Naging selfish ako at hindi ko sinabi sa'yo ang totoong nangyari kay Alfred dahil gusto kong magalit ka sa kanya. Napatulo ang luha niya. Naging mabuti nga siguro akong ama kay Isabela. Pero hindi sa totoo kong anak, Maureen. Ngayon, kung mabigyan man ako ng pagkakataon na humaba pa ang buhay ko, gusto kong bumawi sa anak ko, Maureen. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Dapat pa ba akong magalit sa kanya? May sakit na siya, kaya kailangan ko siyang intindihin. May kasalanan din naman ako sa kanya. Iwan mo na ako, Maureen. Inamin ko na ang lahat ng pagkakamali ko sa kapatid ko. At ngayon may kinuha sila para sa akin. Puntahan mo na si Alfred. Ayusin niyo ang pagsasama niyong dalawa. Please, Gio. Kung may pagkakamali ka, may mga pagkakamali din ako. Tulad ng sabi ko bilang asawa mo at matalik mo na rin kaibigan. Hindi kita iiwan, Gio. Mag-asawa tayo. Nangako tayo na magkasama sa hirap at ginhawa. Napaluha na rin ako. Bakit ba gusto niya akong itaboy? Sasamahan kitang lumaban, Gio. Tatanggapin ko ang anak mo. Susuportahan kita. Kalimutan natin ang mga hindi magandang simula nating dalawa. Puntahan mo si Alfred. Mas kailangan ka niya kaysa sa akin. Wala kang obligasyon sa akin. Wala kang naging kasalanan sa akin. Kung mas piliin mo man siya kaysa sa akin.